na-improve, no? May nade-develop, 'di ba? Parang yung bata or let's say yung fetus, pag nagde-develop siya, nag-grow siya, lumalaki siya. Hindi pwedeng 9 months na siya, pang 3 months pa rin yung growth niya. So dapat nade-develop. And yung fulfillment, dapat na-accomplish yung assignment, natatapos. So familiar po ba kayo sa scene na to? Sino po ba to? Si Malakas at si Maganda. Tama. Sa iba, ito ay si Mary at si Joseph. So, alam niyo naman po kung ano nangyari dito, 'di ba? During this time sa Garden of Eden, hayahay po ang kanilang buhay. Ayan. So, tingin-tingin lang sila dyan sa mga tanawin, ine-enjoy nila yung mga kasama nila, mga pets nila doon. Mga pets nila doon, lion. Baka nandiyan po yung dinosaur. So, ine-enjoy nila yung view, yung nature, yung fruits, 'di ba? Lahat ng kailangan nila dyan sa garden available. So in terms of priority, meeting their personal needs, wala pong problema. Kasi lahat, food, wala pa silang clothing yan kasi di pa naman nila naisip yun, di ba? So, na-enjoy lang nila yung mga benefits ng kingdom. Hanggang sa nagkaroon ng disobedience. Nagkaroon sila ng sin. Biglang kailangan na nilang magtakip. Biglang, because of that disobedience, naging problema nila ngayon yung kanilang survival. Diba? Sabi dito, cursed is the ground because of you. Sabahan niyo po ako magbasa. You will eat of it all the days of... Sige po, with feelings. You will eat the plants of the field by the... Since from it you were taken, for thus you are... Yeah. So naramdaman niyo po ba? So ganun po kabigat yung nangyari at dahil po doon, alam na po natin, 'di ba? Because of what they did, it was passed on from generation to generation. At dahil doon, yung priority ng mankind for survival nagbago. Dati, walang problema, provided lahat ng Lord din sa kingdom. Ngayon, kailangan na natin magtrabaho. Kailangan na ng mga nanay na magbuntis. May panganak, kailangan nila mag-labor. Diba? So, yung nangyari noon hanggang ngayon, nararanasan natin and it changed the way we meet our personal needs. So, meron pong isang psychologist na according to, familiar po ba kayo dito? May nakarinig na nito, yung Maslow's hierarchy of needs. Yan. So, pinag-aaralan po to sa school, yung theory. Nilagay ko dyan yung pyramid para malaman nyo. Doon sa iba, may update na to eh. Yung ilalim daw niyan, Wi-Fi na daw yan eh. So, yung internet connection, kasi kasama na daw po talaga yun sa way of life. So, parang pagka nawala lang yung Facebook, 'di ba? Grabe na yung akala mo isang tragedy na rin ang nangyari, 'di ba? Huwag mo kakausapin, parang 10 minutes lang nawala, na down yung Facebook. 10 minutes lang na down yung Microsoft. Grabe na po yung impact niya. And siguro for others, malaki yung impact nito sa business. Trading, stocks, kung tech yung company mo, yung bawat minuto po nun, mahalaga pag nadadown yung internet. So, it's a way of life. Etong mga in-identify niya dito, ito daw yung naging motivation ng tao. Ito daw yung naging motivation ng tao. Ito na yung naging priority. Ibig sabihin, dito na uubos yung oras natin. Number 1, food. Sino dito nag-iisip ng kakainin niya mamayang lunch? Saan ba masarap mag-lunch? Ngayon, sino dito nag-iisip, gusto ko magkape, gusto ko mag-breakfast? Tapos na. Okay. Sino dito nag-iisip, anong lunch, anong dinner namin mamaya? O, di ba? Sabi nila,
Pandesal. O kaya, ano kayang pagkain after service? Meron kayang pagkain after pagwaw? Anong palaman natin today? Ayan. So according to studies daw, 8 hours of our day, nauubos daw po yun, kakaisip ng kakainin natin. Ganon daw po yun. Parang kumakain ka pa lang daw ng breakfast, iniisip mo na ano kayang lunch. Nagla-lunch ka pa lang, iniisip mo na ano ang dinner. 5 loaves. Tama po. So, iniisip mo na agad. Malayo pa yung birthday mo, iniisip mo na anong ihahanda mo. Saan ka o-order? Sino dito nag-iisip na ng handa nila sa Pasko? Saan ako magpapa-reserve at advance order? Di ba? Sa 5 loaves daw po. So, dahil natatawa po kayo at relate na relate kayo, mukhang tama po talaga si Maslow sa checklist na ito. No? So, ang layo pa po nung Pasko. Di ba? Iniisip na natin, tama, January pa lang po, nagka-countdown na ulit kay Jose Marichan eh. Di ba? Na 11 months to go. Sobrang layo. Pero iniisip natin agad yung handa. Water, syempre kailangan yan for survival. Clothing, importante daw to para you want to be covered. Yung iba, kung hindi man importante yung damit, yung bahay. Na-imagine nyo po ba na lahat tayo nandun lang sa labas, wala tayong mga bahay? So mahirap, wala tayong covering na tinatawag. So priority din pala yun ng tao. Kaya yung iba, madalas, pag nagtatrabaho, maririnig mo, pangkain lang po. Diba? May makain po yung anak ko. Or nag-iipon po kami para magkabahay. Diba? So yan yung mga pangarap ng mga tao. Protection. Sabi dito yung protection and yung security, importante to. Kaya ang dami rin pong mga financial advisors, mga financial agents. Kasi you want to feel secured. Malayo pa lang, naisip mo na, naku, ano kayang may pamana ba ako sa anak ko? Kailangan kong, kaya ang dami po nating mga nakikilala dyan. Kilala niyo po ba si Saint Peter? Di ba? Kinikilala. Si Eternal Gardens, yung mga yan, di ba? So, kaya malayo pa lang, dun sa iba, ito po yung nagiging priority nila. Kasi they want to feel secured. Pag nawala sila, anong iiwanan nila, anong mangyayari, kailangan ko ng insurance. No? Kaya dumadami po ng dumadami yung kumukuha niyan. Investments, ang dami rin. Kasi nga, security. Security for survival. Di ba? So, yung tao daw, naubos oras niya, trabaho ng trabaho para may pang samgyup, di ba? Trabaho ng trabaho para, kaya uso yung food trip eh. Kung mapapansin niyo po, sobrang dami ring food vloggers. Sino po dito may mga fina-follow? Mga food vloggers? Yung mga, si Dens daw pina-follow niya. Si McDavids daw, ayan. So, madalas sa atin, marami tayong fina-follow ng mga personality or influencer na tinatawag. Tapos, sinusundan lang natin, saan ba siya kakain next? May bago ba sa QC? May masarap ba? Diba? So, nagtatrabaho tayo kasi gusto natin, matry natin yung mga yun. Minsan, fine dining or outing, diba? Ano yung mga trip mo, ganun. Pero actually, nung pinapakinggan ko to, ang nakakalungkot po dito, yung last part nito, yung pag na-fulfill mo na daw yung basic needs mo, yung necessities, doon lang daw papasok yung self-actualization or significance. Which is very sad. Kasi sinasabi dito, pag gumigising daw tayo sa umaga, yung significance kasi alam mo na importante ka, yung identity mo, 'di ba? Yung impact na pwede mong ibigay, paano ka magiging blessing or you think of yourself as blessed. Pero ang nangyayari daw, pag gumigising ang tao, ang iniisip niya agad, ano kayang kakainin ko? May pangkain ba kami? Which is sad. Hindi natin iniisip pagising natin, I'm significant today.
I'm valuable today. Kaya marami pong tao, mabilis may influence. Sinasabi nila yung iba na bebenta, na sa sacrifice yung dignity because they don't feel that they are significant. Mas importante yung pagkain na ilalagay ko sa lamesa. So okay lang ma-violate ka, okay lang na magbenta ka ng mga pinagbabawal na gamot, 'di ba? Yung mga ganon, okay lang na gawin, okay lang na mapariwara ka basta in exchange of meron akong malagay na pagkain, meron kaming bahay. Meron po bang nagnakaw na sinabi lang niya, wala, para sa sarili ko lang to eh. Gusto ko lang, trip lang, wala eh. Madalas maririnig mo pag in-interview, bakit ka nagnakaw? Pagkain po ng anak ko eh. May pangangailangan. So, nabago po yung priorities. Nabago po because nandun tayo na focus sa meeting personal needs. Pang tuition. Diba? So, ang laki po nung impact nung nangyari, nung na-pass on from generation kasi nabago. Nabago yung POV na tinatawag. Na nauubos, we work to live. Doon po yung naging focus. Which is sad na gigising ka sa umaga na yun ang iniisip mo. May pangkain lang, may pangdamit lang, may housing, security, or kung ano man yan. Pero nasa dulo yung significance, yung importance na ikaw, yung purpose, nawawala po yun. Sabi dito sa misplaced priority, nakalagay dito, yun nga, never-ending struggle for survival and significance, separated from the God who created him, invented religion. At dahil doon, nagkaroon po ng religion. Kasi hindi na kailangan yung tao ma-meet yung personal needs niya. So nagkaroon daw po ng religion. So Hinduism, Buddhism, lahat ng ism na maisip nyo. Pero hindi lang daw po doon ha, kasama po sa religion ang Christianity. Sabi dito, all religions are designed and built on the promise of meeting needs. Lahat daw po yan. 'Di ba? Kaya nga naimbento ang salitang pengi noon. 'Di ba? Hingi po tayo ng hingi. 'Di ba? Because we want our personal needs to be met, 'di ba? Gusto natin, kailangan ko 'to. Sige, magpe-pray ako. Or yung sa religion, ang sinasabi nila yung mga rituals kasi and yung mga traditions mahirap mabali eh. Yung mga nakasanayan, yun yung ginagawa natin eh. It is designed to make their lives better, to improve their circumstances, to give them some sense of control over their environment. And nakalagay doon, it is also an answer to the questions no mga death after life. Yun yung binibigay ng religion. Kasi bawat religion naman may kanya-kanyang doctrine, kanya-kanyang mga pinaniniwalaan. Pero hindi po doon nalalayo yung Christianity kasi binanggit dito kasama siya sa religion. Second common characteristic daw po nun is we are pleasing yung deities to secure needs. Itong mga deities na to, ito yung mga gods, mga Diyos-Diyosan. Nilagay ko po itong picture ng puno na may ribbon or scarf. Kasi naalala ko, nung pumunta po ako dun sa Bali, pati yung mga puno nila may ribbon, may scarf. Kasi they believe na isa to sa mga gods na ito daw pong mga ribbons or ganyan, nagbibigay daw to ng balance between good and evil. So they want to give their gratitude. Actually, mapapansin mo doon, pag pumunta ka, pagdadaan sila sa may puno na may mga ribbon, bumubusina sila ng parang 3 beses. Parang courtesy, respect to acknowledge na, ay, dumadaan ako dito sa Diyos-Diyosa na to. The purpose of religion was to win the favor of the gods by being good to them and doing them favors. So, mapapansin niyo po marami yung iba-ibang gods dyan. Yung iba sinasayawan, 'di ba? Yung iba meron daw doon God of crops, 'di ba? Yung mga harvest. Basta lahat ng mga sinasamba nila, pati mga bagay, yung iba animals, kasi naniniwala sila na pag ginawa nila yon, may babalik sa kanila na favor. Pag gumawa sila ng mabuti, babalik din sa kanila. Marerewardan sila.
Kaya ang dami nilang sinasamba, God of the sun, may moon, 'di ba? Depende kung anong weather, anong nature, may animals, 'di ba? Yung iba meron pang mga dance na ginagawa. So mga rituals and traditions. Para lang ma-meet yung mga pangangailangan mo na personal. Ayan. Therefore, religious priority and petition and prayer is for personal needs. Yun nga, pengi noon. Yung mga petition mo, yung mga prayer mo, lahat puro tungkol sa'yo. Lahat ng pangangailangan mo. Pagkain ko, panggastos ko, pwede namang hindi monetary. Minsan pinagdadasal mo yung health mo, di ba? Yung harvest mo, negosyo mo, yung school mo. Nakalagay dito, our prayers deal with what we want from God. A new job, car, house, iba, pwedeng material things, pwedeng pangbayad ng bills, di ba? But also to gratify our lust for things. Yun, so may mga, hindi lang pangangailangan. Yung iba naman, merong more than what they need. So covered na yung basic necessities. But we want more. More material things. Gusto natin i-acquire. I think by nature, kaya kung mapapansin nyo, nauso rin po yung mga e-commerce eh. Yung mga, the blue app, the orange app. Diba? Kaya nauso ang add to cart. Kasi we want more. We have lust for things eh, for material things. Meron ka na, isang pares lang naman talaga ng sapatos, pero kailangan mo ng 30. O, diba? So, pwede ka na noon isang sapatos sa isang araw for 1 month, diba? Di mo kailangan mag-ulit. So, lust for things. Pero, sabi niya, how often do we spare a thought for what He wants? Dito na magkakaroon ng pagkakaiba. Kasi madalas, yung pagsamba dun sa mga Diyos-Diyosan, kaya nagkaroon ng religion is because dun tayo nakafocus sa gusto natin, meeting our personal needs. Hindi dun sa gusto nung mismong Diyos na sinasamba natin. Kung anong gusto niya, anong plano niya. Kaya tayo nagkakaroon daw ng dual dilemma. And because of that, merong misplaced priority. And misplaced priority also leads to misplaced na faith. Kasi napupunta, yung mga bagay na ginagawa mo, lahat para sa sarili mo. Nagiging selfish tayo. Hindi natin iniisip kung ano yung gusto ng Creator. Kaya siya religion eh. Pero sabi dito, the kingdom of heaven is different from the kingdom of men. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Therefore, do not worry what you will eat or drink, about your body, what you will wear. Is not yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the earth grow? They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the earth, which is here today and tomorrow thrown into there, not much clothe you. At dahil po dyan, nakapagbasa na po kayo ng verse, palakpakan niyo po yung sarili niyo, nakapagbasa po kayo ng word for today. Ayan. So, yun po ang nangyari. Religion, to meet the personal needs, dun ang nangyayari sa kingdom of men. Pero sa kingdom of heaven, baliktad daw po. Sabi, do not worry. If we miss our true priorities in life, we will miss our true purpose. Yung calling mo, what you are supposed to do, yung assignment mo. Sabi daw dito, do not worry. Worry changes nothing, yet it consumes our energy, time, talents, our gifts, our wisdom, and our knowledge. It even consumes our imagination. Isa to sa favorite ko na quote, yung worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Nandun ka lang sa rocking chair, ganun lang.
Ano ka lang, ano pa, parang dinuduyan ka, tumba-tumba, parang may ginagawa ka, no? Mukha kang may ginagawa, pero ang totoo, wala ka na-achieve, wala ka natatapos. Yun daw ang nagagawa ng worry. Isip ka ng isip, anong gagawin mo? Yung worry daw, um, takes over our priority. Yung worry daw, ito daw yung nagiging first things first mo. Kung bukas po, meron kayong gagawin, kung ano yung una nyong maisip, ibig sabihin, dun ka worried. Kung paggising mo sa umaga, naisip mo agad, ano kayang kakainin ko? Kailangan ko kumain. Ibig sabihin, nandun yung focus mo. Ibig sabihin, nandun yung priority mo. Because you worry so much about that. Kung ano yung madalas mong mga iniisip, ibig sabihin, yun ang nagbibigay sa'yo ng stress. Ibig sabihin, yung attention mo, yung focus mo, ang gagawin ngayon ng brain mo, mag-iisip ka ngayon ng paraan, paano ba ako makakakain? Sino bang lalapitan ko? Paano ba ako makakabayad dito? Sino bang uutangan ko? Gagawa ka na ngayon ng paraan. Yun yung maiisip ng brain mo. Kasi dun na sa stress, dun kayo na-worry. Yun ang first priority mo. What fills your mind? Sabi, di ba? You are mentally preoccupied. Kaya yung, di ba dun sa isang meme, yung si Bill, yung bills mo daw, sabi niya, ang laki-laki mo na. Ayan. Lumaki na siya. Di ba? So, 94% daw of our worries, kasi pag sinasabi mo daw na worried ka, you are rehearsing your future. Pero 94% daw ng mga iniisip natin, according to studies, hindi po nangyayari. Yung mga takot mo, yung mga kung saan ka nasa stress araw-araw, hindi na po pala nangyayari yon 94% of the time. Ina-advance mo lang sa isip mo. Kaya it gives you something to do but it doesn't get you anywhere. Wala kang nararating. Nasa stress ka pa. Pag nasa stress ka daw, yung veins mo, yung arteries mo, nagko-constrict, sumisikip, ibig sabihin, yung daloy daw po ng dugo, nahihirapan. Kaya madalas nagkakaroon ng heart attack, ng failure, di ba? Causes ng sickness natin ngayon, sabi nga nila, one is stress. Na-stress ka, nagkakaroon ng chemical imbalance sa katawan mo, na-stress ka rin, part of, mga factors ba't ka nagkakasakit is yung food. Nakakatawa kasi nga, sa meeting our personal needs, yun yung top. Pero yun din pala yung nagbibigay sa atin ng sakit. Yung the quality of food that we eat. So yun, tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo nga ito, hindi naman siya mukhang ganito, hindi siya mukhang stress, di ba? Sabi, we worry. We worry because we have misplaced priorities, which cause us then to have a misplaced faith. Ayan. So lahat iniisip mo na. Sickness, no sleep, fear, 'di ba? Savings, 'di ba? Yung expectations, paano yung retirement ko? 20 ka pa lang naisip mo na yung retirement mo. Ganun ka ka-advance, 'di ba? Oh, headache. Siyempre, pag na-stress ka, nagkakaroon ka ng headache. 'Di ba? So babalik ko lang dito, nakalagay, binasa na natin kanina, do not worry. Gusto ko bigyan ng emphasis dito yung your heavenly Father. Yet your heavenly Father feeds them, not their heavenly Father, your. Ibig sabihin, kasama tayo doon. Kasama tayo doon. At pag sinabi daw na heaven na Father, in Hebrew, it's Abba. Ibig sabihin nun, source and sustainer. So pag tinignan mo daw itong verse na to, dapat binabasa mo siya na your source and your sustainer, si Abba. 'Di ba? Kasama tayo doon, hindi lang sa kanila. So do not worry. Kaya sinabi niya, I tell you. Hindi naman I tell them. 'Di ba? So yun, because of that, na-share ko na kanina, meron tayong misplaced na faith. Kasi pinalitan natin yung source. Madalas doon tayo sa kaibigan natin, sa kapamilya natin, lumalapit. O kaya sa mga bangko, sa mga tawag nila doon, mga loan sharks, or sa mga 5-6, di ba? Sabi nila, 5-6, paghanap, tago ka na daw. Wala ka daw sa bahay, pero ang daming tsinela sa labas.
So, alam mo na nagtatago lang, di ba? Sabi niya, pag daw singil, dami lang tsinela sa labas pero walang tao sa loob, no? So, nasan po kaya sila? Nakapaalang sila, di ba? Priority and mindset of the world is not the kingdom of heaven. So, who is your source? Di ba? If He calls the shots, He pays the bills. Lagi ko pong naaalala, if you take care of God's business, He will take care of your business. Hindi ka malulugi pag inuna mo si Lord. Kasi alam mo na siya yung source. Hindi siya nakadepend sa trabaho mo. Kasi siya yung magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Whether it's uncommon favor, divine connection, di ba? Hindi po natin masabi kasi iba yung ways niya sa atin. So we will avoid those struggles if we put our faith and our priorities right. Diba? Isa to sa very familiar verse, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added, will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yes, at wag na po nating dagdagan, wag na po nating isipin, no, yung para dun sa araw na to, kasi meron na po siyang sarili niyang doubt na trouble, di ba? So, wag ka nang mag-isip ng 94% na hindi naman pala nangyayari. No, na inuulit-ulit natin. Any religion that focuses on the acquisition of things and meeting of personal needs is a religion of pagans. Sinasabi dito, madalas nagtitiwala tayo sa Lord, pero yung concerns natin, what fills our thoughts, reveal the most of us do not. Ito yung sinasabi ko kanina na gumigising ka, ano yung priority mo, ano yung, saan ka worried. Pero sinasabi natin, naniniwala tayo sa Lord. Yun daw pala ay pagan practice. Yung, minsan daw kasi inisip natin pag pagan, atheist, masama. Hindi daw eh. Ang pagans daw, highly religious. Very traditional, yung mga ways nila, highly religious. So madalas, sinasabi natin si Lord yung priority, but we don't spend time with God. Those who truly know the God of heaven as their source and supplier do not have these concerns because they are confident that He has taken care of them. So, yung mga nagtitiwala. Pagans are highly religious. Yung other term daw dun is worshipers nga eh. Yung mga pagans pala, worshipers din, idolater din. Pero, again, nasa maling bagay po yung kanilang focus. At nami-miss nila dito yung concept of a personal, loving God who cares deeply about them is completely alien to pagans. Kasi nga, dun sila sa, they are bound by traditions na, sasambahin ko sila, eto gagawin ko, pag gumawa ko ng mabuti, na please ko, etong mga Diyos-Diyosa na to, magkakaroon ako ng reward, magkakaroon ako ng blessing. Pero hindi natin inisip, ano ba, kung titignan natin, ano bang plano ng Lord, ano kayo nasa isip niya, anong ways niya. No, hindi natin kino-consider yon lahat, puro personal needs natin, puro mga selfish ambitions natin yung ginagawa natin dito. We need complete change of focus. It is time for us to stop living according to Maslow's hierarchy, which is yung motivation ng men, yung listahan natin kanina to meet our needs, but the principles and priorities of the kingdom of heaven. So sa kingdom of heaven, baliktad, upside down, they gave us the correct perspective. You seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, nakalagay, will be given. Hindi mo na kailangan hingiin. If you seek God first, makukuha mo pala siya, ibibigay pala siya sa'yo. Hindi mo pala siya kailangan i-request. Because He will supply them freely if we give priority to His kingdom and righteousness. Yan. So nakalagay dito, we are living for other priorities, pero dapat God's priorities ang ating focus. It's time to set aside the pagan mindset with its priority of things and take up instead the divine priority. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Yung tao, meron siyang perfect peace. Hindi ibig sabihin wala siyang problema.
But internally, meron siyang peace dahil alam niya si Lord ang bahala. 3 to 4 slides na lang to, so I will finish this. Okay, so yun lang po siya. And part of the priority, kaya natin to pinag-uusapan, dahil ang priority po talaga, ang priority natin should be the priority of God, which is kingdom first. Ito po talaga yun. God's highest priority is restoring the kingdom of heaven on earth. Paulit-ulit po nating pinag-aaralan, kaya tayo nandito, gusto ng Lord magkaroon ng extension yung heaven dito sa earth, and it is our job. So no matter kung anong role nyo, yung priorities natin should be right. Whether estudyante ka, nandun ka sa school, teacher ka, you can influence. 'Di ba? You can influence. Hindi na yung mga sinesend ko na mga memes sa mga teachers. But you have a role to play, 'di ba? Kung worker ka, nagtatrabaho ka, yung mga ka-opisina mo, ano ginagawa natin? Kingdom first. Hindi naman sinasabi ng Lord na araw-araw may Bible study ka. Araw-araw. Pero syempre, araw-araw dapat nagpe-pray tayo, di ba? Araw-araw nagde-devotion, nagbabasa ka ng word. Pero hindi sinabi ng Lord na araw-araw gawin mo siya na parang Sunday. May Bible study ka. Kung saan ka nilagay ng Lord, you will grow there. Di ba? Kung sa bahay ka, nag-aalaga ka ng mga apo, do things that will glorify the Lord. Di ba? Yung kapitbahay mo, i-bless mo. So very simple and straightforward naman daw yung message ng Lord. Repent, for the kingdom of heaven is near, and seek first His kingdom. Yun ang paulit-ulit naman yun na nire-remind. And again, all these things will be given. Again, hindi mo siya ni-request. Unahin mo si Lord, it will be given. You don't need to request. He will give it to you. Kingdom first, ito talaga ang universal application. Sa lahat, kahit nga daw Jews, Muslims, Buddhist, lahat daw, kahit sa atheist, lahat. Kingdom first is the message for people of every religion and people of no religion, because it is not a religious message. It is a message that transcends religion. So it's very important that we know our purpose, we know our priority. When we understand kingdom first, we will understand how to live effectively on earth. We want our lives to mean something. Each of us desires to control our own destiny, live out our dreams, and fulfill our highest potential. But understanding and embracing the kingdom first message will make all of these things possible. It will allow us to understand the keys to life. Kasi nga, inuna mo ang Lord. Ito po yung mga principles na pinag-aralan natin. Di ko na siya iisa-isahin, pero mababasa niyo po dyan all religion is driven by the priority of needs, nothing is more tragic, yung pinag-aralan natin last week. Tapos, parang sinummarize lang niya. Pero ang last line na nakalagay dito, you were not created to do work for things, but to manage things. That is why it is very important that we know how to set our priorities. At unang-una, dapat alam natin ano yung purpose natin, ano yung calling natin. Ano yung role? What role do we play on earth? Diba? We need to learn to manage things, manage resources. Saan napupunta yung oras natin? Saan natin binibigay yung focus natin? Diba? Kahit mamaya pag uwi mo bukas, sino ba yung nagiging driver ng buhay natin? At pag nalaman mo yung purpose mo, pag ginawa mo yung if you set your priorities straight, nakalagay doon, seek first, di ba? His kingdom and His righteousness, and all these things will be given. Sa ibang translation, will be added. So, ganun po kabuti si Lord. You don't need to request, you don't need to beg, but it will be given to you. Ayan. So, thank you po, Lord. Sana